Magandang araw sa inyo guys. Welcome kayo sa aking YouTube channel. At sasagot tayo ng isa pang comment doon sa nag-comment sa comment section. Okay? Sabi niya, load space estimate 5 meter by 7.5 meter, 3 rooms with 1 toilet, rough finish lang muna. So ito yung sasagutin natin na comment. So nagpa-estimate siya. Ang area nito is 37.5 square meter. So 5 meter by 7.5 meter. Tatlong kwarto at isang CR. So bago natin i-estimate to, magpapasalamat muna ako sa iyo kasi bago ka nag-comment, nag-donate ka muna sa akin via Super Thanks at natanggap ko na yon. So maraming salamat talaga. So kung kayo nagpapa-estimate, tumatanggap po ako ng donation, tulong sa akin via Super Thanks. So makikita nyo naman dyan sa ilalim ng video nito, mayroon dyang thanks na nakasulat tapos may heart. Yan yung Super Thanks. Pwede kayo mag-donate sa akin yan via dyan Super Thanks. So, tinatanggap ko kung magkano, kahit magkano yung bibigay sa akin. So, gumugugol kasi ako ng maraming oras pag nag-estimate. So, ito na. 37.5 square meter. Tatlong kwarto at isang CR. Ang unang area ng kwarto mo ay 2.75 meter by 2.75 meter. Yung bedroom to mo, 2.25 meter by 2.75 meter. Tapos yung bedroom 3 mo, ang area nito is 2.75 meter by 2.20 meter. Ang toilet area mo is 2 meter by 1.60 meter. Okay? Lagyan natin to ng 6 na poste, 20 cm by 20 cm ang poste natin. Tapos, siyempre, 6 din na kulong puting na ang hukay mo is 0.60 meter by 0.60 meter by 0.60 meter o 60 cm. Okay? Ang tie beam mo is 0.20 meter by 0.20 meter at ang kabuang haba nito is 25 meter. Ang wall footing mo o ang wall footing beam mo, yung beam mo sa ilalim, sa ground, maglalagay tayo doon ng tie beam. So doon na rin papatong yung hollow blocks mo. Bali, ito na rin yung wall footing mo. Dito ka mag-asintada. Dito sa beam na to, sa tie beam na to. So ang area nito is 20 cm by 20 cm. So ang kabuang haba niya rin is 25 meter. Bari ang perimeter niya yon. So sheet type roofing ang gagawin mo lang. Sheet type lang. Ito lang yung pinakasimple na roofing. Okay, dahil hindi naman ito ganun kahabaan, 5 meter lang ang lapad nito. Maganda rito yung sheet type roofing. Okay? Ang total column footing volume mo is 0.756 cubic meter. Volume ng column mo is 0.78 meter. Ang total volume ng mga poste mo is 0.78 cubic meter. Ang total tie beam volume mo is 1 cubic meter. Ganon din ang total wall footing tie beam mo is 1 cubic meter. Ang total area ng mga bintana mo is 10.5 square meter at ang total area ng mga pinto mo, mga door mo is 9.5 square meter. Okay? Bali, ang total area ng wall mo, ng mga pader mo, kasama na doon sa pag-asintada, pagkatapos ng tie beam mo, mag-asintada ka papuntang bubong kasi naka-shade type ito. So, kasama na dito sa 111.6 square meter. So, ito na yung estimate natin. Ang kailangan mong hollow block dito is 1,173 pieces. Okay? Ang bakal mo para sa kulong puting sa pundasyon ng poste is 8 pieces na 12 mm. Sa mga poste mo is 19 pieces na 12 mm. Sa wall footing tie beam mo is 18 pieces na 10 mm. Sa wall footing mo, yung wall footing kasi natin na to, ito yung gagamitin natin sa mga partition ng mga kwarto mo. Wall footing lang yung magiging pundasyon ng hollow block natin. Wall footing lang, okay? Tapos yung sa palibot, yun yung bibima natin, yung palibot, yung tie beam. Yung area mismo na 5 meter by 7.5 meter, yun yung bibima natin, tie beam natin. Pero yung mga kwarto na to, ang gagawin lang natin pundasyon nito is wall footing lang. Okay? So, 6 pieces na 10 mm. Ang tie beam mo is 18 pieces na 12 mm. Tie beam, yung tie beam dito sa taas. Tapos yung
Mga stirrup mo sa kulo mo, sa poste mo is 18 pieces. Stirrup mo na gagamitin para sa wall putting na tie beam is 21 pieces na 9mm. Stirrup for tie beam is 21 pieces na 9mm. Si stirrup para sa wall putting. Okay? Si stirrup ang gamitin natin sa wall putting. Doon sa mga kwarto, mga partisyon ng kwarto, yung si stirrup lang. Okay? Is 5 pieces na 9mm. Tapos yung gagamitin natin sa wall natin, vertical at horizontal is 60 pieces na 9mm. 9mm lang yung gagamitin natin. So kung gusto mong 18mm, wala namang problema. Okay? Kunti lang diferensya nun. So 9mm lang estimate ko para makatipid ka ng unti. Ito yung gagamitin natin na simento para sa kulong puting is 7 bag. Sa kulong, 7 bag din. Sa tie beam, 9 bag. Tapos sa wall puting tie beam is 9 bag. Tapos yung hollow blocks natin, para sa hollow block natin na simento, mortar para mag-asintada tayo is 21 bag. Tapos yung graba natin is 128 bag. Yung sand natin is 228 bag. So ito na yung estimate natin. Bali, summary na lang natin to. So ito na yung summary natin. Yung mga pangunahing materialis na gagamitin natin. Okay? Unahin natin yung hollow block, 1,173 pieces. 13 pesos yung per piece ng hollow block na ito is. So 15,249 pesos ang kailangan mo. Yung bakal natin, 45 pieces na 12mm, 220 yung isa nito, so 9,900. 24 pieces na 10mm ang gagamitin natin is 140 yung isa nito, 3,360. 125 pieces na 9mm ang gagamitin natin, so 90 pesos yung isa nito, 11,250. Ang kabuang simento natin is 73 bag. So 225 per bag nito. So 16,495. Ang buhangin mo 7 cubic. 950 per cubic nito. So 6,650 ang kailangan mong budget sa buhangin. Sa graba mo na 4 cubic, 1,200 per cubic. So 4,400. 4,800 pala. So okay. Tansyahin natin ang formworks na gagamitin natin. Mga lambre, pako, etc. 6,000. Tapos sa roping and ports, makikita nyo dyan sa floor plan, mayroon dyang naka-indicate na mga poste. Nakadepende sa iyo kung anong gagamitin mong poste, kung simento o tubular. So, ang tansya ko, kasama dyan sa roping materials mo is mga 55,000 yan. Okay, more or less 55,000 yung sheet type na roping mo. Tapos yung sheet type rin na para dun sa ports mo. Okay? So ayan. So itotal na natin ang nakuha nating materials, yung halaga ng lahat ng nakuha nating halaga ng lahat ng materials na nakuha natin. Okay? Mula dun sa hollow block, bakal, simento, buhangin at graba. Kasama na dito sa mga formworks na tinansya na lang natin, ganun din sa roofing and ports na materialis natin, so 55,000. Ang total nito is 120,634 pesos. So ayan, ang kailangan mong budget dyan. Kung tatanungin mo kung magkano labor nito, mga 50,000 to 55,000 ang kailangan mong i-labor nito. So hindi kasali doon yung labor natin sa 128,634. Separate ito. So, total mo na lang ulit. So, dahil gusto mo yung rough finish ito, estimate natin yung materials sa plastering. Pag ginamit mong kapal sa plastering mo is 16mm na thickness at class B ang gagamitin mo. Class B na mix ratio is 1:3. Okay? Isang simento, 3 buhangin. So, kailangan mo dyan ng 40 bag na simento. Kabilaan na to, loob at labas na plastering na. Rough finish lang, hindi siya, kasi kung i-fully finish mo to, skim coat ang gagamitin mo ito. So okay, so 40 bag ang kailangan mo simento sa loob at labas. Okay, so 10,200. Tapos yung buhangin mo na magamit mo is 3.2 cubic. So pwede mo na yan gawing 3.5 cubic. So 3,500. So ang kailangan mo material sa plastering, ang materialis mo sa plastering na 40 bag na simento at 3.5 cubic is 13,700. Okay? Ang kapal nito is 16mm. Okay?
So ayan, sana nakatulong sa iyo. Okay? Kung mayroon kayong mga katanungan, comment lang kayo guys. At huwag niyong kalimutan subscribe yung channel natin para updated kayo kung may bago ka kung video na gagawin. Lalo na kung kayo nagpapatayo ng bahay. Magandang idea to para sa inyo para magkaroon kayo ng pananaw kung magkano ilalaan nyo na budget. Huwag kayong mahiyang mag-like, okay?